Good morning in the evening. At muli, welcome sa ating fifth session ng Covenant Recollection. Ang ating speaker for tonight, siya ay isang household leader dito sa ating MFC East Area Chapter 3. So let us welcome our brother Paeng Peñafiel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po, Brother Ming. Hello, magandang umaga po uli sa inyong lahat. Brothers and sisters, hayaan niyo pong bago ako mag-start ng aking short talk tonight ay ipakilala ko muna ang sarili ko at ang aking pamilya. Ako po si Rafael Peñafiel, Paeng for short. At ang nasa picture po, ako nasa kanan, and then yung nasa kaliwa ko po, ito yung aking beautiful wife, Mrs. ko, si Lynn, Sis Lynn. Tapos ito po yung tatlo naming mga produkto, tatlo naming supling. Ito po yung panganay namin, si Mariel, ang pangalawa, si Raquel, and then yung bunso o bunsoy, si Camille. So 5 po kami sa pamilya. Though we're still in the retirement age, we decided to retire to focus on our Lord and to give more time to our family. Yun po. Pero ngayon po, kahit na ako ay nag-retire na, mayroon pa akong 2 trabaho. Working from home po ako. Una po, ako ay isa ring part-time faculty member ng College of Engineering, isang eskwelahan. At saka ako rin po ay isang consultant sa Rail Transport Development. So yan po pinagkakabalahan ko ngayon. At katulad ko po nung sinabi ko nung CLS, nung nag-present po ako, kung meron po isang director ng sine, o isang producer kaya ng pelikula na magtatangka na isabuhay ang aking talambuhay, eh sigurado pong malulugi sila. Malulugi sila. Bakit po? Kasi po sa pagkakaalam ko, mga ipis lang po ang napatay ko at saka itong mga langgam, mga peste sa bahay, siguro yung anay, yun lang po ang napatay ko. At sa abot po ng aking kaalaman, wala pa akong inagrabyadong tao. And most importantly, isa lang po ang babae ko sa buhay. Siya lang po ang nakatabi ko sa buong buhay ko. Nakatabi sa pagtulog. Yan po ay pinagyayabang ko. Nagpapatotoo na po ako sa inyo this early na I'm living a Christian life. Yun po ang patotoo ko sa inyo. Eh kasi po naman, yung pong si Sister Lynn, Mrs. ko, eh nakilala ko po siya when life was still slow and oh so mellow. Isa po yung linya ng awitin. Kami po ng Mrs. ko ay classmates ng grade 5 at saka grade 6. Kaya sinasabi ko po sa inyo, grade 5 pa lang, nakilala ko na ang Mrs. ko. And then, kung ako po bibigyan ng pagkakataon na if I were to live my life again, I'm going to follow the same path. Ang misis ko pa rin po, si Sister Lynn, ang aking liligawa, susuyuin, mamahalin, pakakasalan. Pare-pare pa po yan, yung tatahakin. Pero siguro po, meron ako isang ititweak o babaguhin. Ano po yung babaguhin ko sa buhay ko? Mas maaga po kaming magmi-member sa CFC or sa MFC CFC nung araw. Kasi po, naging member kami ng CFC noong 2005 or 15 years ago. So kung ibabalik ko lang po ang nakaraan, we will become members po at the early stage of our married life. Yun po ang babaguhin ko.
Kasi po, talagang napakalaki ng tulong sa akin ng community. Napakaganda po ng tulong sa amin. Ngayon po ay sinasabuhay namin ang Christian life, which incidentally topic for tonight or for this morning and Brother Reg. Okay, so tama na po ang introduction. Let's start the ball rolling. Ika nga, we proceed to talk number 5. Ano po itong talk number 5? Ang title po niya ay Living in Christian Community. Well, what is our menu for tonight? Ito po yung aking talk outline. Ang aking pong talk ay merong 6 subparts. Number 1, introduction. Sa introduction po, itatakil natin o re-reviewin natin yung third item in the MFC Covenant. And then, pangalawa po, the New Testament teaching. Number 3, mag-review po tayo sa social studies or sa humanities. Itatakil natin ang kultura. I-define natin kung ano ang kultura. And number 4, alamin natin kung ano ang Christian culture dito sa missionary families of Christ. Then followed by number 5, expressions of Christian culture in MFC. And then number 6, conclusion. Introduction. During the CL, napag-aralan po natin apat na covenant with the Lord. Our covenant is our agreement or kontrata or tipan or sa business, meeting of the minds with the Lord, which comes with His promises at magiging masugid, nakasapi ng missionary and active member of missionary families of Christ. Faithfully attend events. So, dito ay twice a week lang, twice. Tapos, ngayon, kung meron tayong mga CLS, meron tayong service meetings, dapat pa mag-participate din tayo. Tumulong tayo. Ito namang ating parokya, ang simbahan, meron ding invitation, kunyari, nabagyuhan, kailangan ng tulong sa cleaning, sa paglilinis ng simbahan, o kaya, sa cleaning, sa pag-donate, whatever. So, tumulong po tayo sa ating parokya. Next, give generously of my time and finances for the furtherance of our mission. Ito po yung 3 T's. Time, treasure, and talent. Hindi lang po time at saka treasure o finances. Pati po yung ating talino o yung ating talent. Dito po, kailangan magbigay tayo ng tithes. Ngayon po, may bagong tawag na sa ating tithes. Ang tawag po rito ay binhi. Binhi. At kung hindi niyo pa po batid, ang ating MFC ay nagpaplano na mag-construct ng building sa Cubao. At naalala ko pa yung sabi ni Father Jerry Orbos, ang sabi niya, which I quote, when your standard of increases, so too must your standard of giving. So habang yumayaman kayo, habang tumataas ang iyong standard of living, dapat din proportionately tataas din yung standard of giving. Iyon. From Luke 12, much will be demanded. So we have to give generously. And then next, undergo all formation courses. O ngayon po, nag-a-attend tayo ng isang formation course. Ang tawag po dito ay Covenant Recollection. Napakarami pong formation courses. Meron diyang MER or Marriage, Enrichment, Retreat. Ayun. Meron din tayong General Membership Training once a month, parang 4th Saturday. So kung pwede, umattend din po tayo religiously. Marami po nating malalaman sa GMT. Yearly, meron tayo, umaakit tayo ng Baguio.
pre-pandemic. Sana pa matapos na itong pandemic para makabalik na tayo sa Baguio. Next po, relate love, loyalty, respect with all members of the MFC family. Okay, this fourth sub-covenant, I'm going to tackle in detail sa part 5 po ng talk ko. Okay? Part 2, mabilis tayo. 4 na lang o 5 na lang. New Testament teaching. What did God do for us? Ano po ang ginawa ng Diyos sa atin? Basahin ko po ang Colossians chapter 1, verse 13. Ang sabi po rito, for He has rescued us from the dominion into the kingdom of the Son He loves. So, ano po yun? From darkness to the kingdom. Ang ganda po, ano? Kadiliman, mula sa kadiliman, papuntang kaharian ng Diyos. Napakaganda. Eh dito po naman, sigurado ako, ang favorite line nyo, ang favorite verse nyo ay John 3:16. Tama po ba? Sige nga, i-recite natin ang sabay-sabay ang John 3:16. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yun po ang favorite ng lahat na verse sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano pa ang ating magiging tugon? We were given instructions for Christian living. Basahin po natin ang Ephesians po rito. So, I tell you this and insist on it in the Lord. You must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Hardening of their hearts. Yan po ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, verses 17 and 18. Christians, because of our new birth in Christ, are to be a new people. God's people with a new way of life, which is in harmony with God's nature and purposes. We are not to share in the kind of immoral lifestyle which non-believers follow. So ano po yung Gentiles? Ano po yung Gentiles? Yung Gentiles po are the non-Jewish people who were not descendants of Israel. Yung po yung Gentiles. Symbolically, the Gentiles mentioned in this context are those people who are separated from God. Yung po yung Gentiles. Kapag ikaw ay wala sa Diyos, ang tawag sa iyo Gentile, symbolically. And then, basahin din po natin ang Ephesians chapter 4, 22-24. Ang sabi po rito, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Yan po ang Ephesians 4, 22-24. So, essentially, these verses tell us to do a paradigm shift, to do a 180-degree turn, to turn away from sins and to live a holy life, to live a righteous life. Yan po ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, verses 22-24. Our new identity as Christians. Basahin po natin ang 1 Peter 2:9. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, darkness
to wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So, mula sa kadiliman, darkness, tungo sa wonderful light o sa liwanag. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. The privileges or prerogatives of ancient Israel mentioned here are now more fully and fittingly applied to the Christian people. And what do foreigners and exiles mean? Foreigners and exiles. Ano po ibig sabihin nun? We live in the midst of other people whose way of life is different from us. We are resident aliens, subject to the laws of a country but also a nation apart, bound by a separate culture. We are followers of Christ. We are a nation set apart. Thus, we are to have our own culture o kultura. Kailangan po meron tayong sariling kultura. At alam niyo po ba kung saan ang ating citizenship? Saan tayo dapat? Ang ating pong citizenship ay nasa heaven. Heaven po ang ating pupuntahan. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. This means that our homeland is in heaven, not here on earth. Pero yung by automatic, hindi po. Meron siyang caveat. Meron siyang condition. Meron siyang mga warning. Instead of setting our sight on temporary things on earth, ano pang sinasabi, we must focus on Christ and His return. Ang pagbabalik niya sa mundo. At align po ito sa mission ng MFC, di po ba? We should not focus on greed, sin, and the things of this world. Instead, our concern ought to be on what pleases God. Yun lang po ang tingnan natin. Doon tayo mag-focus. Kung ano ay kasasaya ng ating Diyos. Next, very fast. Number 10 na po tayo. Kultura. Ngayon po naman, mag-review tayo ng kultura. Ano po ba ang culture o kultura? Culture is the way of life of a people. Ang kultura po ay binubuo ng beliefs or paniniwala, values o pinapahalagan sa buhay, social structures or panlipunang struktura, customs or kaugalian, and expressions or pagpapahayag. Christianity is a culture. As a natural consequence of Christian beliefs and values, Christians ought to have a distinctively Christian way of life that reflects and supports such values and beliefs. We ought to be distinguishable from other worldly cultures. In fact, Christianity is counterculture. You can be Christian and Filipino or Indian, African, American, but we are Christians first and foremost. Ano po ba yung counterculture? Balikan natin yung counterculture. Medyo mahiwaga yun eh. Counterculture. Ang ibig po sabihin yan, kung ang ibang tao ay papuntang timog, ang MFC people, tayo po, dapat ay papuntang pasaan? Hilaga. Kung ang ibang tao, ibang kultura, worldly culture,
ay papuntang kanluran, saan po pupunta ang miyembro ng MFC o ang mga Christian? Saan po? Kung sila ay sa kanluran, tayo ay sa east o sa silangan. Yun po ang pupuntahan natin. Let me explain this thing by citing a true-to-life example. Makinig po kayo. Ito po ay totoong nangyari. Nung pong bata pa ako, siguro early high school, meron pong isang kamag-anak ako o isang kaanak na meron siyang kadebate, isang kaibigan niya, nagiinuman sila. Eh syempre po ako naman nakikitawa lang, nakikihangka, hindi po ako umiinom para ba nakikipulutan lang. Sabi ko nga kanina, I was still a tender and callow fellow. Wala pa akong wisdom, wala pa akong maturity. So ang pinagtatalunan po nila ay ano? Yung isa, sugarol, suga pa sa sal. Yung isa naman, manginginom, lasenggo. Ang pinagtatalunan nila, ano ang dapat gawin? Mag-inom o magtawa. Maganda yung dialogue nila eh. Ang sabi ng isa, oy, maganda ang sugal. Kasi nga, dahil sa sugal, nagkaroon ako ng bisikleta. Hindi ko po makalimutan yon. Eh sabi nung manginginom, eh asan yung bisikleta mo ngayon? Di ba naibenta mo rin dahil sa sugal? Ganun. Ay ako pag meron kang bagong kaibigan na dumating, sa mula din, sa sugalan ba o sa inuman? Di ba sa inuman? Eh di, tawanan sila. So, later on, nung nagmamature na po ako at nagkakaroon na ng konting wisdom, nakita ko, ito palang dalawang ito ay bulag. Sila pong dalawa ay bulag na nag-aakayan. Eh, ano po ang sabi sa Biblia? Kapag ang dalawang bulag ay nag-aakayan, saan ang punta nila? Saan po ang punta nila, Brother Ming? Sa kanal. Hindi mo ba? Sa kanal. So, ano po ang counterculture dito? Ito lang po. Kung ang kultura sa kanila, yung ibang tao ay paramihan ng bote na tinutumba o paramihan ng panalo, ang kultura po sa MFC, ang ating counterculture ay paramihan ng kapitulo at bersikulo na nababasa sa Biblia at ang pagkasabuhay ng mga nilalaman nito. Di po ba? Kung ang kultura sa kanila, sa ibang nasyon o sa ibang community, ay paramihan ng babae, paramihan ng mga kabit siguro, paramihan ng chicks, pinagmamalaki nila yon. Ang ating kultura po sa MFC ay paggalang sa babae at faithfulness sa ating asawa. Yan po ang kultura natin, MFC. Yun po ang counter-culture. Kung ang kultura sa kanila ay pro-death sila, ano po yung death? Bago lang yan, lecture ni Brother Ansel. Yung D ay divorce, yung E ay euthanasia, yung A, abortion, T, total population control, and finally yung H, homosexual. Ayun. Homosexual. Yeah. So, kung sila po ay ganon, pro-death, tayo po ay pro-life. Pro-family. Yun po ang counterculture. Next. Number 4. Ang bilis po natin. 2.5 na lang tayo. Our Christian culture in MFC. MFC is a Christian community with distinctive beliefs, values, and patterns of life. Our basic Christian beliefs and values are those held in common by all Orthodox Christians. Beliefs, Jesus is Lord, life after death, etc. And then values, what we consider desirable. For example, loyalty, dependability, dignity of life, etc. In addition, we stress the importance of marriage and family
life. Balik lang po tayo sa Orthodox Christians. Ano po ba ang Orthodox Christians? Marami pong klase ng Orthodox Christians. Some words po gusto ko lang maintindihan natin. Ano pa yung Orthodox? Maraming klase ng Orthodox, pero yung pong halos kasabayan ng Roman Catholic Church ay itong Eastern Orthodox Church. Or officially, ang tawag po sa kanila ay Orthodox Catholic Church. So parang Catholic din sila. Ang population po natin, yung mga binyagan sa Roman Catholic Church ay mga 1.3 billion po tayo. Ang ito pong Orthodox Christians po, yung Eastern Orthodox Church, ang kanila pong dami bilang population nila ay more than 220 million. Pangalawa po sila sa pinakamarami sa Christian denomination. Okay? Dati po, they were in harmony with the Catholic Church until 1054 AD, Anno Domini. Kasi po, noong 1054, nagkaroon po ng Great East-West Divide or Great East-West Schism or Schism. Nagkahiwalay po ang Eastern Orthodox at saka itong Roman Catholic Church. Ano po ang kanilang kaibahan? So, pareho po, life and death, Jesus is Lord. May mga kaibahan po sila. Like, ang pinuno po natin sa Roman Catholic Church ay ang Pope o ang Bishop of Rome. Sa kanila po, ang pinuno nila ay, actually wala silang pinuno pero ang namumuno sa kanila ay itong Patriarch of Constantinople. Siya po yung first among equals. Tapos, isa pa pong pagkakaiba nila, kung ating Pasko po ay sinaselebrate natin, December 25 each year, ang kanilang Pasko po, ang Pasko ng Orthodox Christians ay parang January 7. Bakit po ganon? Kasi po, ang sagot doon, kasi ang ginagamit ng Katoliko ay Gregorian calendar. Ang ginagamit po ng mga Orthodox Christians ay Julian calendar. Kaya may difference po na ilang araw. Ganun po. Tapos, bakit po Eastern Orthodox Church? Kasi po, nasa east sila ng Rome. Nasa east sila ng Mediterranean Sea. Tayo po, yung Rome naman, nasa west ng Mediterranean Sea. Ayun po. Ayun. So, tapos po, isa pa, sa atin po ang pare, bawal mag-asawa. Single po, ano? Celibate. Sa kanila po, ang pare, pwedeng mag-asawa. Isa pong other difference. Okay. Tapos na po yung Orthodox versus Catholic. Who we are is stated in various documents. O, di po ba? Sa MFC. Our statements of vision and mission provide our direction and reason for our existence. So, vision and mission. Can you still remember our vision and mission? Alam pa ho ba? O, sige nga, mag-recitation tayo. May I call on Brother Don to recite our vision and mission. Brother Don. Gandang umaga, brother. Ay, sige nga. Ito yung recitation, parang distance learning. Ano ang ating vision at mission? Please recite. Ang MFC ay isang mapangaral at misyonaryong pamayanan na naninindigan para maging mga pamilyang binigyang lakas ng Espiritu Santo upang baguhin ang sandaigdigan. So ang ating mission bilang MFC ay pinagsisikapan natin ang kabanalan sa buhay habang naninindigan tayong pagpapanibaguhin ang pansamantalang kaayusan sa pamamagitan ng ating gawain sa mga kapuspalad, ating gawain para sa katarungan at ng ating gawain sa buhay. Tayo ay mga tagapaglingkod ng simbahan, nagsisikap na pagpanibaguhin ang kanyang mga anak sa bawat salinlahi at ng buong daigdig hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Very good.
Very good, Brother Don. Ang galing mo, ha? Nakapag-review ka, ha? So, yan. Para tayo. Thank you, Brother Don. Salamat sa iyong input, vision, mission. And then, ano pa po? Our statement of philosophy contains the beliefs and ideals of MFC which govern our trust and mission. Ayun po. So, ipaparaphrase ko lang po yung ating statement of philosophy kasi po mahaba yan. Ano po ang sinasaad? Sabi po ng ating statement of philosophy ay marriage as indissoluble institution, man and wife with equal dignity and personal worth. Parents' responsibility to educate their children, the family's obligation to share in the life and mission of the church through what? Through prayers, evangelization, and service to others, servisyo sa ibang tao, sa ating neighbors, especially the poor, yung mga may hirap. Gusto ko pong i-emphasize yan. Service to others, especially the poor, yung may hirap na tao. Yung pa ating statement of philosophy. Next. 5. Dalawa na lang. Expressions of Christian culture in MFC. The way we relate to one another. Next, honor and respect. Ito pong honor and respect naman should be the norm rather than the exception at all times. Honor and respect, ulitin ko lang po, should be the norm rather than the exception at all times. At ito po naman ang kagandahan sa ating MFC. Decency po ang nangingibabaw sa atin. Decency ang kultura sa MFC. Mga disenteng tao po. At meron ba akong good news through the efforts of Senator Subiri? Siya po yung author ng GMRC bill. Ito pong GMRC bill ay batas na ngayon. Ang tawag ko sa kanya ay Republic Act 11476 na pirmahan na po. So, yung pong GMRC, ano po ang GMRC? Good manners and right conduct ay ibabalik na sa K-12 curriculum. So, magandang balita po ito para sa mga Pilipino. Good manners and right conduct. Loyalty and commitment. We should be loyal and committed to one another and to the body, to the MFC. We are to look out for the good of the other. We should resolve conflicts in the Lord. Yung mga away dapat i-resolve natin. Christian speech. Our speech is of tremendous importance for the life of the body. We are to avoid slander. Iiwasan natin ng slander, gossip, and negative humor. Slander, paninirang puri. Gossip, chismis, negative humor, alam na natin yan. Yung mga biro na sakit, na madumi, iwasan po natin yan. At sabi nga po sa Proverbs 18, the tongue has the power of life and death. Yung dila po natin ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Wow, dila, napakaliit ng dila kumpara sa ating katawan. Wala pa sigurong kalahating kilo out of 70 kilos na weight natin. Pero can spell life or death. Natandaan niyo po yung Titanic. Titanic, the unsinkable, na lumubog noong April 12 o April 15, 1912. Ito po ay
Ang Titanic po, ang timbang ng Titanic, yung pong kanyang rudder o yung timon ay 101 tons. 101 tons. 101 tons. Na tonelada po yan, ano? Kung titingnan po natin, mabigat yung 101 tons, di ba? Pero ang numero po, tandaan natin, kapag walang comparison, baliwala po yan. Kailangan i-compare natin to some other number. Kung titingnan po natin naman ang weight ng Titanic, the unsinkable, ang weight po ng Titanic ay 52,000 tons. So, biglang lumiit ang kanyang timon kumpara sa total weight, total displacement tonnage ng Titanic. So, ibig sabihin, 500 bahagi. Di ba? Sa weight, 500, 5,200 against 101. 520 times, almost. Ano pong ibig sabihin nun? So, napakaliit ng timon na kapag mayroong human error, kapag nagkamali ang kapitan, pwede pong dalhin ang barko sa New York. Kasi po yung Titanic ay nagbiyahe papuntang from Inglaterra sa Liverpool, England, papuntang New York. Ay dahil po sa human error, nagkamali ng pagtimon, ano po ang nangyari sa Titanic? Bumangga sa isang malaking iceberg. So sana, kung maganda ang kanyang ang paggiya, ang napuntahan sana ay New York, ang kanyang ultimate destination. Pero ang kanyang napuntahan ay death. Bumangga siya sa iceberg at ang nangyari, namatay ang 1,700 out of more than 2,200 passengers. So yan po. Dila can spell life or death. Yung dila po. Kahit maliit lang po yan, maliit din yung timon, pag-iingatan natin. I-drive po natin, i-bridle natin ang ating dila. Imaneho natin ang ating dila, itimo natin ang ating dila para hindi tayo makasira ng tao, ng ating kapwa. Next, our speech must be gracious. Sabi nga po sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Express praise and affection. We learn to correct with meekness. We learn to communicate faith and joy. Show courtesy sa ating mga kasamahan. Our goal in the way we relate is to build one another up in love and to build up the body, the MFC. So yun po, ang ating expressions of Christian culture in MFC. Part 1, the way we relate to one another. Next, faith. Ito po, pangalawa, faith. Faith. Ano po ang faith sa Tagalog? Pananampalataya. Ano po ba ang definition ng faith? Ang sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 1, faith is confidence in what we hope for and assurance about the things we do not see. We are to be men and women of faith. We ought to have the faith of our ancestors. Ano po ba ang faith ng ating ancestors? Ano po ba? By faith, si Abel po, brought God a better offering than Cain or si Cain. And he was commended as righteous. Mas maganda po ang mga offering ni Abel kaysa kay Cain. So anong nangyari po? Si Cain nainggit. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. So sa istorya po ng sangkatauhan, ang unang namatay na tao ay si Abel.
Pero kahit po namatay siya, sigurado tayo na siya ay nasa langit, kasama ng ating Panginoon. At sa history din ng sangkatauhan, ang unang murderer at ang unang pinanganak ng babae ay si Cain. Siya yung unang pinanganak ng babae kasi si Eva naman nanggaling lang sa kanyang tadyang, si Adan. Unang pinanganak ng babae si Cain, siya rin yung unang murderer. By faith, si Enoch was taken from his life so that he did not experience death. So, si Enoch po walked with God. Hindi po siya namatay. Kinuha po siya ng Diyos. Yun po siya po ay isa sa dalawang tao, sa dalawang human beings na hindi namatay, kinuha ng Diyos diretso sa langit. Kinuha ng buhay. Eh sino po si Enoch? Siya po yung great-grandfather ni Noah. Di po ba? Great-grandfather ni Noah. And also, by faith, Noah, in holy fear, built an ark. Di ba? Gumawa siya ng isang arko sa gitna ng kalupaan. Ay napakalayo ng dagat. Hindi naman umuulan. Eh nangyari sa kanya? Pinagtawanan siya ng mga tao niya, ng mga tao. Ba't ka gumagawa ng arko, ng barko? Eh, wala naman sa dagat. Wala tayong dagat dito. Hindi naman umuulan. So, nilait siya, pinagtawanan siya. So, dahil lang sa kanyang faith, tinapos niya ang barko. And then, as we know, umulan ng 40 days and 40 nights. At nagunaw ang mundo, namatay ang tao, kasama na doon yung lahi ni Cain, at ang nabuhay lang ay ang lahi ni Noah. Di po ba? By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Inoffer ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac as a sacrifice. At syempre, alam naman natin na hindi natuloy yun. As si Abraham ay pinagpala ng Diyos. By faith, the people passed the Red Sea. Di ba? Tumawid ang mga tao sa Red Sea dahil kay Moses. Nakatawid ang mga Israelites sa Red Sea, pero nung tatawid na ang mga Egyptians, ayun, bigla silang inanod naging isa uli ang dagat at inanod sila. So, yan po ang faith ng ating mga ninuno. Sana ma-replicate natin ang kanilang faith. Sana magaya natin ang kanilang pananampalataya. Wish ko lang. Now, ano pa ang ating sandigan? Ano pa ang ating masasandalan naman sa makabagong panahon? We can always depend on divine providence. Basahin po natin ang Luke chapter 12 verses 22-31. At this point, pwede bang i-request ko ang isang brother natin, si Brother Alvin. Brother Alvin, pwede bang pakibasa itong verses 22-31? Okay po, brother. Good morning po, brother and sister. Good morning and good evening. Pakibasa. Good evening. Luke chapter 12, verse 22-31. Then Jesus said to his disciples, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body is more than clothes. Consider the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn. Yet God feeds them. And how much more valuable you are than the birds. Who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Since you cannot do this
very little thing, why do you worry about the rest? Consider how the wildflowers grow. They do not labor or spin. Yet, I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If this is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, you of little faith? And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs all such things, and your Father knows that you need them. Yan po. But seek His kingdom, and these things will be given to you as well. So Luke 12. Ay, maraming salamat, Brother Alvin. Maraming salamat po si Brother Alvin po. Kasama ko sa aming household. Yung pong dalawang ito, mga potential leaders. Potential household leaders. Yung kanina, si Brother Don and Brother Alvin po ngayon. So, brothers and sisters, ito po ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Rather than permitting worry to darken our heart and cloud our mind, we should look to Jesus and seek our Savior with all our heart, with all our mind, with all our strength, and with all our soul. For He is not only our Redeemer and Lord, but is the personification and embodiment of the kingdom of heaven. Si Kristo po ang complete package natin. So just focus or fix our eyes on Jesus. Yan po ang sinasabi sa Hebrews 12 verse 2. Prayer and Scripture. Ito pong prayer and Scripture naman, this was amply expounded by, I think, a brother Julius Obregon. August Obregon. Artista. We are to have a daily conversation with God. Paano po yan? Kung sa gobyerno po, ang kanilang mantra ay build, build, build to be progressive. Sa atin naman po, sa MFCI, pray, pray, pray every day. O di po ba? Sila, build, build, build. Tayo, pray, pray, pray every day. Yun po ang ating slogan, yung ating mantra. Dasal po tayo sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. O kahit anong oras, bago ang short or long trip at pagkatapos nito. Kahit nasaan po tayo, magdasal tayo. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Yung po ang sinasabi ng Ephesians chapter 6, verse 18. Next, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Yan po naman sa Colossians chapter 4, verse 2. And then, we are to receive wisdom and guidance, life from God's word daily. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing to God with gratitude in your hearts. Yan po ang sinasabi sa Colossians 3:16a. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yun po naman ang sinasabi ng
Hebrews chapter 4, verse 12. At bakit po naman sinasabi na buhay at aktibo ang salita? Alive and active. Buhay at aktibo. Bakit? Kasi po, buhay at aktibo ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po yun. At bakit po naman matalim at tumatagos? Matalim, penetrates. Double-edged sword, matalim at tumatagos. Bakit po? Kasi po, lahat ng salita, lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Sabi nga po sa Biblia din, all scripture, every scripture is God-inspired and can be used for teaching, rebuking, or correcting. Pwede siyang ipangaral. Lahat po ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Pwedeng ipangaral, pwede pong ipag-correct sa mga kapwa natin na medyo naliligaw ng landas. Order in the family. Ayan, ito po naman ay expound na rin dati ni Brother Bener, yung aming pong head sa Unit 2. Order in the family. So sabi po dito, the Christian family is at the very center of God's plan. As the basic unit of society, the condition of families will determine the condition of societies. Yun po. We need to strengthen the family. For this, God gave instructions for Christian households. At ano po ang instruction? Ano po ang God's order? Headship and submission. Yun po. Headship and submission. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 5, verses 22 to 25. Please allow me to read this. Wives, submit yourselves to your own husbands, as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ayun, ito po, klarong-klaro po ito. Basta pakibasa po, mga mister, mga misis, brothers and sisters. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Yan po ang sinasabi ng Ephesians chapter 5, verses 22 and 25. May dagdag pa po yan. May dagdag pa. Fathers, eto, kasi ang mahilig magalit ito kasing mga tatay Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up the training and instructions of the Lord. Ephesians chapter 6, verse 4. So, to summarize, ano pa palang ibig sabihin ng exasperate? Kaya yan po, wag nating masyadong inisin o masyadong pagalitan ng ating mga anak. Just to summarize po, husband, govern, provide, protect. Wife, as partner, as support, and to be a homemaker. Parents, kayo pong dalawa, tayong dalawa, si brother sa si sister, raise children in the Lord. Gawin po natin ang ating mga katungkulan sa ating pamilya bilang pagsunod kay Kristo. Life as a body. Malapit na po tayo. Mga 2 slides na lang po. We are one body with a common life. Not individualistic, hindi solo, but brethren or bilang mga kapatid. Not pursue holiness, just individually, hindi solo,
but also corporately or as a group. Corporately or as a group. One concrete expression is the household. Ito pong household, alam naman natin to, is a place to truly love our brethren. Ating weekly spiritual filling station. Sa household po, tayo nagkakakwentuhan at nagkakahingahan, nakakapag-ventilate ng mga problema natin. Of course, with utmost secrecy. Sikreto lang yon, huwag i-chismis. Ha? Bawal po ang chismis sa atin. Respect for order and authority in the body. Ano po ang sinasabi ng Bible dito? Sabi po ng Bible, sa respect for order and authority in the body. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Submit to their authority because they keep watch over you as those give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be no benefit to you. Yung po ang sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse 17. So, kailangan po natin ng kaayusan at otoridad para mapatakbo ng mabisa at maayos ang MFC. The Lord places various people in positions of authority. We are to obey and respect them. Sundin po natin sila at respetohin kasi po sila yung ating leaders. Obedience, please. Obedience. Christian finance or finance. We have a common responsibility to support God's work. We are to make available to the Lord not just our time and our talent, but also our treasure. So bumalik na naman po tayo sa 3 T's. Time, treasure, and talent. MFC's work is supported by the free will contributions of each members. We are encouraged to give generously. At sinabi ko po nga po kanina, ulitin ko lang, yung pong sinabi ni Father Jerry Orbos, when your standard of living increases, so too must your standard of giving. Lakihan natin, give generously. Ayun. Conclusion. Tapos na po tayo. So, in less than 1 hour, tapos po tayo. Let me just read this. MFC is one body throughout the world with one vision, one mission, and also one culture. Number 2, God wants to create a new humanity, one that would live his life on earth. We are to be witness to his work in our lives. Our response will determine the effectiveness of our witness. Our positive response will keep us united and will enable the Lord to use us for mission. Finally, we should be faithful to our life together in community and relate in love and loyalty to one another. May pahabol pa po ako, yung isang nugget of wisdom, isang one-liner sa isang dating misyonaryo. Actually, alam niyo na po ito, re-reviewin lang natin, isang French-American missionary, si Stephen Grelet. Stephen Grelet. Siya po ay una pang nabuhay sa ating national hero kay Gato Jose Rizal. Siya po ay namatay noong 1855. 6 days before Rizal was born. Ang sabi po niya, I shall pass this world but once. Minsan lang akong dadaan sa mundong ito. So whatever good that I can do, whatever
kind things that I can share or kind things that I can do to my fellow man, to our human being, fellow human being. We don't defer it. I don't defer it. Hindi na akong papatumpik-tumpik. Gagawin ko na po yan. Bakit? Because I shall not pass this way again. With that, maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. Good evening.